Visor na masungit, kinulam ng empleyado sa kilalang kumpanyang Arcanix Manufacturing, isang lalaki ang kilala sa pagiging terror, si Mr. Roldan Visor, o mas kilala bilang Visor na masungit, isa siyang supervisor na palaging may kunot noo, walang ibang alam kundi ang magbantay, manginsulto, at magpataw ng parusa sa mga empleyado. Late ka na naman, Leo, gusto mong tanggalin kita? Sigaw niya habang binabagsakan ng logbook ang lamesa ng trabahador. Kahit wala namang palya ang trabaho, laging may dahilan si Mr. Roldan para sermonan ang mga tauhan niya, minsan, dahil lang sa maling kulay ng folder o maling pagkakasingit ng papel, pinapagalitan ang empleyado, wala siyang pakialam kung may sakit, problema sa pamilya, o kahit anong dahilan, ang mahalaga sa kanya, perpekto ang trabaho, at siya lang ang tama. Pero sa likod ng katahimikan, may isang empleyado na matagal nang nagbabadya ng paghihiganti, siya si Janine, isang tahimik at tila di pinapansing babaeng clerk, mabait sa lahat, pero may lihim, isa siyang albularyo at mangkukulam na nagtatago sa anyong pangkaraniwan. Lumipas ang mga buwan, at palala ng palala ang ugali ni Mr. Roldan, hindi na lang pagpuna ang ginagawa niya, inaabot na sa insulto, minsan ay physical contact, naranasan na ni Janine na itulak habang may hawak na tasa ng kape. Hindi ka na nga kagandahan, wala pang silbi, ano bang ginagawa mo dito? Sambit ni Roldan isang araw sa harap ng mga empleyado, walang tumawa, tahimik lang ang lahat, pero ang mata ni Janine ay tila nag-aapoy sa galit. Kinagabihan, sa isang tahimik na sulok ng kanyang inuupahang kwarto, inilabas ni Janine ang itim na kandila, tuyong balat ng ahas, at isang maliit na larawan ni Mr. Roldan, bumulong siya ng isang orasayon na tanging mga sinumpang mangkukulam lang ang nakaalam. Sa ilaw ng dilim, sa puwersa ng hangin, itinatag ako ang pangalan ng sinungaling, matutunghayan mo, Roldan Visor, ang bangungot ng iyong ugali. Kinabukasan, nagising si Mr. Roldan na may matinding Katie sa batok, pagtingin niya sa salamin, may parang bakas ng kagat ng ahas sa kanyang leeg, pero iniwaksi lang niya ito, baka kagat ng lamok, aniya, pumasok pa rin siya sa trabaho, mas masungit pa. Ngunit habang lumilipas ang araw, tila may kakaibang nangyayari sa kanya, nagsimulang mabulol ang kanyang pananalita, nawawala ang kanyang boses kapag nagsusungit, may mga oras na tila hindi siya makita ng ibang empleyado, para bang nawawala siya sa eksena ng walang dahilan, minsan ay iniisip niya na naglalakad siya sa hallway, pero makikita na lang niya ang sarili sa bodega, hawak ang wales. Bakit ako nandito? Tanong niya, nagsimulang umikot ang tsismis, si Sir Roldan, parang, nasa saniban, bulong ng mga empleyado. Isang araw, naabutan si Roldan sa CR, nangingisay, may tila ahas na gumagapang sa leeg niya, pero pagdilat niya ay wala naman pala, huwag kang lalapit sa akin, sigaw niya habang tinuturo si Janine, kahit wala naman itong ginagawa. Mula noon, araw-araw ay lumalala ang kanyang kalagayan, hindi na siya pinapansin ng ibang tao, kahit andan siya. Sa CCTV ng opisina, may isang bahagi kung saan sa footage, hindi siya makikita kahit naroroon siya sa eksena. Sa mga dokumento ng HR, bigla na lang nawala ang kanyang pangalan, parang unti-unting binubura ng mundo ang kanyang pagkatao. Lumapit siya sa simbahan, humingi ng dasal, pero hindi tumatalab, dinala siya sa albularyo sa probinsya, nanginginig ang albularyo at sinabing, hindi basta kulam ang meron sa'yo, isa itong paghahatol. Lumipas ang isang linggo, at si Mr. Roldan ay hindi na pumasok, may nagsabing nakitang pagala-gala sa gilid ng sementeryo, nakasuot ng sira-sirang polo, naglalakad ng paluhod habang paulit-ulit na sinasabi, patawarin mo ako, patawarin mo ako. Si Janine, tahimik pa rin sa trabaho, ngiti lang siya ng ngiti, pero isang gabi, nakita siya ng janitor na may hawak na bagong larawan ng isa na namang masungit na manager sa kabilang department, dahan-dahan niyang dinidikit sa isang basag na salamin, habang binubulong, isa ka pang halimaw, huhuberan kita ng kapangyarihan mo.
Tahimik pa rin si Janine sa kumpanyang Arkenix, ngunit mula nang mawala si Mr. Roldan, tila may nagbago sa ihip ng hangin sa opisina. Marami ang nagtatanong, ngunit wala ni isang may lakas ng loob na humarap sa katotohanan. Isang hating gabi, sa silong ng lumang bodega sa likod ng gusali, isang kakaibang seremonya ang isinagawa. Nakaayos ang mga lumang gamit sa hugis bituin, at sa gitna nito'y nakaupo si Janine. Sa harapan niya, isang sinaunang aklat na nakatali ng pulang sinulid at may sulat sa lumang baybayin. Mga lihim ng aninong nagtatago sa liwanag, isang kaluluwa pa, upang mabuksan ang lagusan, bulong niya. Hindi si Janine ang tunay na pangalan niya. Sa mundo ng mga nilalang sa gilid ng realidad, siya ay si Dianak, isang nilalang na alagad ng hustisyang itim, tagapaghukom ng mga mapang abuso sa ilalim ng pangalang mortal. Matagal na niyang misyon ang pumasok sa mga institusyong nilalamon ng kapangyarihan at pang-aapi. Ang Arkenix ay isa lamang sa maraming target, ngunit may mas malalim pa. Ang gusaling kinatatayuan ng Arkenix ay itinayo sa ibabaw ng isang lumang, pinagtapunan ng mga pinahirapang espiritu, noong panahon ng mga Kastila, at unti-unti, nagigising ang mga espiritong iyon, humihingi ng hustisya. Sa unang tingin, ang kulam kay Roldan ay personal na paghihiganti, ngunit sa katotohanan, isa itong seremonya upang simulan ang pagbubukas ng mata ng lugar. Si Roldan ay pintuan, at sa kanyang pagbagsak, nagsimula ang paggalaw ng mga anino. Ilang araw pagkatapos ng insidente, naganap ang sunod-sunod na kababalaghan. May empleyadong nakita raw na may babae sa kisame, nakangiti at walang mata. Sa accounting department, nagwala ang isang printer at biglang nagsulat ng ibaba ang mayayabang, at sa HR, bumukas ang mga drawer ng kusa, inilalabas ang mga reklamong tinago laban sa mga mapang abusong opisyal. Nagtipon ng mga department heads, isa sa kanila ay si Mr. Torres, dating kumpare ni Roldan. Mastuso kung mang-api. Lumapit siya kay Janine isang gabi. Anong pinaplano mo, ha? Nakita ka raw sa bodega, baka gusto mong ilipat kita sa planta, malapit sa pugon, sabi niya habang sinasadyang idikit ang katawan sa kanya. Hindi sumagot si Janine, tiningnan lang niya ito ng diretso, at may sumiklab na itim sa kanyang mga mata. Ilang segundo pa, tumahimik ang buong opisina, nawalan ng kuryente. Nang bumalik ang ilaw, si Mr. Torres ay nakahandusay sa lapag, nanlalaki ang mga mata, tila may nakita siyang hindi kayang ipaliwanag ng isip. May gumagapang sa likod mo, sabi niya habang nanginginig. Kinabukasan, biglang nagbitiw si Mr. Torres. Ayon sa kanya, may multo raw na sumusunod sa kanya, isang babaeng may 4 na braso at kalansay ang mukha, umiiyak habang sumisigaw, "Ako ang tinanggal mo." Habang nagkakagulo sa opisina, si Janine ay mas lalo pang naging kalmado, ngunit may isang intern, si Rica, ang naging mausisa. Napansin mo ba, ate, parang lahat ng empleyadong mapang abuso, biglang nawawala? Tanong ni Rica minsang nagkakape sila. Ngumiti si Janine, baka karma lang, ngunit hindi mapalagay si Rica. Sinundan niya si Janine minsang pauwi. Nakita niya itong pumasok sa isang abandonadong bahay sa gilid ng lungsod. Sa loob, punong-puno ito ng mga palaspas na nakabaliktad, mga alay, at larawan ng mga dating supervisor, lahat may pulang marka sa noo. Muntik na siyang mapasigaw nang biglang tumingin si Janine sa direksyon niya, kahit hindi siya nakikita. "Sumusunod ka, Rica?" Nang humarap si Janine, wala na itong mata, isa na lamang itong maitim na hiwang umiilaw. Nagising si Rica sa ospital kinabukasan. Sinabi ng doktor na inatake raw siya sa puso, kahit wala naman siyang sakit. Ngunit sa kanyang palad, may sulat, tila kinayod ng kuko, "Pumili ka, mata ng katotohanan o bibig ng katahimikan." Mula nang magising si Rica sa ospital, hindi na siya naging katulad ng dati. Sa bawat pagdilat niya, nakikita niyang may mga aninong gumagalaw sa paligid, hindi sa labas, kundi sa loob ng mga tao. May mga itim na ulap na nakabalot sa ilang kasamahan sa trabaho, at bawat isa sa kanila, mga pangalan na dati nang nadawit sa mga isyu ng pang-aabuso at korupsyon.
Anong ginawa mo sa akin? Tanong niya kay Janine nang magkaharap sila muli sa pantry. Binigyan lang kita ng mata para makita ang katotohanan, malamig na sagot ni Janine habang nagkakape. Hindi ko ito hiningi, ngunit pinili mo ito. Lumapit si Janine, at inilapit ang bibig sa kanyang tainga. Hindi lahat ng nakakakita ay nananatiling inosente, Rika, at hindi lahat ng tahimik ay ligtas. Kinagabihan, napauwi si Rika ng gabing-gabi na, wala na ang jeep, kaya napilitan siyang maglakad pa uwi. Sa gitna ng daan, may batang umiiyak, lapit siya ng lapit, ngunit habang lumalapit, unti-unting nagbabago ang anyo ng bata, naging matanda, tapos naging babae, tapos naging isang multo na may dagwang bibig. Ako ang tinanggal nila, ako ang dinuraan nila, ako ang ginawang katulong sa opisina kahit supervisor ako noon, mahina ngunit paulit-ulit na daing ng espiritu. Napaatras si Rika, ngunit sa likod niya, may bumukas na pintuan, isang pinto ang may pulang liwanag at hugis mata. Mula rito, narinig niya ang boses ni Janine. Ang mga tulad nila, hindi basta pinaparusahan ng batas, kaya tayo ang gumagawa ng paraan. Sa loob ng pintuan, nakita niya ang iba pang espiritu, mga multong walang pangalan, pero pawang nagtitiis sa galit at puot, isa-isang nilalapitan ni Janine at binibigyan ng anyo, maging babae sa kisame, kalansay na sekretarya, o printer na sumusulat ng paghihiganti. Muling nagising si Rika, sa gitna ng kanyang kwarto, ngunit may sugat sa palad na tila hinugis at sulok na may matang nakaukit sa gitna. Dumating ang Lunes, sa opisina, may bagong insidente na naman, isang team lead ang sinapian habang nasa meeting, nagsisigaw ito, tila may pinilit na kaluluwang lumalaban sa kanyang katawan. Ako si Melba, ako ang ginahasa sa storage room ng Arcanix 3 taon na ang nakaraan, tahimik si Janine habang pinapanood ang kaguluhan, si Rika naman, nakatayo sa likod, nanginginig, pagkatapos ng insidente, nilapitan siya ni Janine. Alam mo na ngayon kung bakit ako narito, hindi lang ito tungkol sa kulang, ito ay tungkol sa pagbibigay ng boses sa mga nilamon ng sistema. Pero, hindi ba't ikaw na ang nagiging Diyos dito? Pinipili mong parusahan, pinipili mong patawarin. Ang batas ay para sa mga may pera, ang hustisya, kailangan minsan ipaglaban sa paraang hindi nila inaasahan. Tumahimik si Rika, sa kanyang paningin, lumalabo na ang hangganan ng tama at mali, ngunit sa kanyang puso, alam niyang may darating na pagpili, sasama ba siya kay Janine, bilang isa ring tagapaghukom, o hahanap ng ibang paraan upang balansehin ang hustisya. Sa isang panaginip, dumating sa kanya ang isang babae, may puting damit, may mata sa noo, at bitbit ang timangan. Ako ang tinig ng mga piniling manahimik, hindi lahat ng paghihiganti ay hustisya, piliin mong mabuti ang daan, anak. Nang magising si Rika, nasa harapan niya si Janine, sa kamay nito, may hawak na talisman, itim na bato na hugis mata. Ito ang huling yugto ng pagpili, kapag tinanggap mo ito, hindi ka na makakabalik, ngunit makikita mo ang buong katotohanan at magagamit mo ang kapangyarihan ng aninong hukom, ngunit sa kabilang kamay ni Rika, naroon ang isang lumang rosaryo, na iwan ng kanyang lola, kumikinang ito sa liwanag ng buwan, tumitig siya kay Janine, tumitig siya sa rosaryo, 200, isang pagpili, anong landas ang pipiliin mo, Rika? Tanong ni Janine. Tumigil ang oras sa pagitan ni Rika at Janine, ang itim na talisman sa kamay ni Janine ay tila may sariling pintig, tulad ng pusong naghihintay ng sagot, samantalang ang rosaryo sa kamay ni Rika ay tila may lumang himig na umaawit ng alaala, ang kanyang lola, ang panalangin tuwing may lindol, ang dasal tuwing may nawawala sa baryo. Bakit ako? Tanong ni Rika, halos bulong, dahil may lakas ka, at hindi ka pa nababahira ng sistemang ito, sagot ni Janine, ngunit hindi mo na pwedeng takasan ang katotohanang nakita mo. Napapikit si Rika, sa kanyang isip, muling bumalik ang mga mukha ng mga multong nakasalubong niya, si Melba, ang multong supervisor, at ang multo ng batang naging matanda, lahat sila'y biktima, ngunit ngayon ay mga nilalang ng puot.
Nang dumilat siya, mahigpit niyang hinawakan ang rosaryo. Hindi ako Diyos, Janine, hindi ko kayang humusga. Napangiti si Janine, ngunit hindi iyon ngiting masaya, kundi ngiting alam niyang darating din ang pagsisisi. Kung gayon, ikaw ang pipiliin nilang tiktikan. Isang iglap, nabasag ang ilaw sa kisame, dumilim ang paligid, at mula sa bawat sulok ng pantry, lumitaw ang mga anino, hindi na multo, mga nilalang na parang pinagsama-samang alaala ng sakit, may mga kamay na puro gallows, mata na puro luha, at bibig na walang dila. Tumakbo si Rika palabas ng pantry, ngunit sa bawat pintuan ay may nag-aabang na anino, tila hinuhusgahan siya, tila sinusubok ang kanyang puso. Sa gitna ng kanyang pagtakbo, muling bumalik ang panaginip, ang babae sa puting damit, may mata sa noo, may hawak na timangan. Rika, ang hatol ay hindi laging parusa, minsan, ang awa ay mas mabigat kaysa galit. Paano kung wala na silang makuha kundi paghihiganti? Tanong niya sa loob ng panaginip. Kung ganoon, ikaw ang huling pwedeng magdala ng liwanag sa gitna ng dilim. Nagising si Rika, nasa loob na siya ng opisina, ngunit ibang opisina na ito, ang mga mesa ay gawa sa buto, ang mga papel ay balat ng tao, at sa gitna, may trono ng mga anino, nakaupo roon si Janine, ngunit hindi na siya tao, ang kanyang mga mata ay pula, at ang kanyang boses ay hindi na iisa, tila daan-daang boses na nagsasalita ng sabay-sabay. Maligayang pagdating sa aninong hukuman, sa kanyang paanan, nakaluhod ang isang empleyado, si Mr. Teves, isang senior manager na kilalang nang aabuso ng rank and file. Umiiyak ito, tila hindi makapagsalita, ngunit ang mga anino sa paligid ay sumisigaw. Guilty lumingon si Janine kay Rika, isa kang saksi, isa kang huwes, sa iyo namin ibinibigay ang hatol. Napalunok si Rika, sa kanyang harapan, may dalawang simbolo, ang itim na bato, at ang puting ilaw na hugis cross, ang panig ng anino, at ang panig ng awa. Kung parurusahan mo siya, bulong ng isang anino, magkakaroon ng katarungan ang aming pagkamatay. Ngunit kung patatawarin mo siya, bulong naman ng ibang tinig, bibigyan mo siya ng pagkakataong magbago. Napaluhod si Rika, hawak ang kanyang ulo, ang bigat ng pagpili, ngunit sa gitna ng kaguluhan, isang kamay ang humawak sa kanyang balikat. Isang matandang babae, ang kanyang lola, na tila espirito ng liwanag. Anak, ang tunay na katarungan ay hindi lamang sa parusa, ito ay sa pag-unawa. Umiyak si Rika, at sa huli, pinaikit niya ang kanyang mga mata at pinili. Ang rosaryo, isang liwanag ang pumutok mula sa kanyang kamay, napasigaw ang mga anino, ang trono ni Janine ay nagkabitak, at si Mr. Teves ay napahandusay, ngunit humihinga, tila pinakawalan mula sa bigat ng kanyang nakaraan. Hindi ito tapos, sigaw ni Janine, bago siya nilamon ng liwanag at nawala. Pagdilat ni Rika, nasa ospital na naman siya. Ngunit sa pagkakataong ito, walang sugat sa kanyang palad. Wala ring aninong nakapaligid sa kanya. Sa tabi niya, may rosaryong nakalagay sa mesa, at isang sulat. Mas mahigit, hindi lahat ng nilalamon ng dilim ay nawawala. Minsan, may ilan na pinipiling maging tanglaw. Tumayo siya. Sa labas ng bintana, sumikat ang araw. Ngunit sa kanyang puso, alam niyang ang laban ay hindi pa tapos, at marahil, kailanman ay hindi talaga ito matatapos. Mula sa katahimikan ng ospital, biglang kumulog, bumukas ang bintana ng silid, at mula sa liwanag, may pumasok na malamig na hangin, tumindig ang balahibo ni Rika. Sa mesa, ang rosaryo ay biglang umiinit, sa paghawak niya rito, isang biglaang puwersa ang bumalot sa kanyang katawan. Napapikit siya, at nang dumilat, hindi na ospital ang kanyang kinalalagyan, isa na namang banyagang espasyo, silid na walang pader, walang kisame, walang sahig, puro ulap, usok, at mga aninong naglalakad sa ere. At muli kang bumalik, anang boses, hindi yun si Janine, isa itong lalaking may hugis ng kalansay, ngunit may suot na uniforme ng security guard.
Ako si Simeon, tagabantay ng silid ng hatol. Dito ibinabalik ang mga nilalang na nagpasya ngunit nag-alinlangan. Hindi ako nag-alinlangan, sagot ni Rika, pinili ko ang awa. Ngumisi si Simeon, ngunit sa bawat awa, may kapalit, at ngayon, lumalaban ang mga nilalamon ng dilim, pinakakawalan sila ng isang mas makapangyarihan. Dumagundong ang paligid, mula sa ulap, bumagsak ang tatlong aninong may anyo ng mga dating empleyado, ngunit ngayon, ang kanilang mga katawan ay pinalitan ng mga bakal, ang kanilang mga mata ay puro apoy, at ang kanilang bibig ay gumagapang ng uod. Mga nilalang ng puot, mga mandirigmang biktima, na ngayoy galit na. Hindi na umimik si Rika, hinawakan niya ang rosaryo, at sa kanyang palad, bumalat ang liwanag, tumayo siya at huminga ng malalim. At nagsimula ang labanan, ang una sa mga nilalang, si Lito, dating janitor na nabulag sa harap ng chemical spill, ay tumalon patungo kay Rika, dala ang mopsek na may kutsilyo sa dulo, umikot si Rika, inilapat ang rosaryo sa sahig, at mula rito'y sumambulat ang pulso ng liwanag na nagtalsikan sa mga aninong umaatake. Ngunit mabilis si Lito, nakaikot ito sa likod niya at sugod muli, muntik na siyang tamaan, ngunit isang imahe ng kanyang lola ang muling lumitaw, humawak sa kanyang kamay, at itinulak siya sa tamang direksyon. Sunod na umatake si Clarice, dating HR head na inilihim ang mga reklamo sa harassment, ngayon may mahahabang kuko at buhok na parang ahas, inikat niya ang kanyang buhok kay Rika, tinangkang sakalin ito. Wala kang karapatang humusga, sigaw ni Clarice. Hindi ako humuhusga, nilalabanan ko lang ang kawalan ng katarungan, sigaw ni Rika, at sa kanyang pag-iyak, lumabas mula sa rosaryo ang hugis cross na liwanag, na itapon si Clarice, humiyaw ng matinis, at nawala sa usok. Ngunit hindi pa tapos ang laban, ang huling nilalang, si Mr. Solis, dating regional director na nagbolsa ng pondo, ay lumitaw, kalahating katawan nito ay apoy, kalahati ay yelo, hawak niya ang isang kwaderno, ang listahan ng lahat ng mga ipinahamak niya. Tapos ka na, Rika, hindi mo kami kayang patawarin lahat. Hindi ko kayo pinapatawad, sagot niya, ngunit pipigilan ko kayong saktan ang iba. At sa puntong iyon, tumigil ang oras, mula sa langit, isang puting balabal ang bumagsak sa katawan ni Rika, ang kanyang kasuotan ay nagbago, mula sa uniforme ng call center agent, naging balabal ng isang tagapamagitan, ang kanyang rosaryo ay naging baston na may hugis ng cross sa dulo, at ang kanyang mga mata ay nakakita na ngayon hindi lamang ng anyo, kundi ng alaala ng bawat kaluluwa. Dumating na ang hukom, bulong ng mga anino, bumangon si Rika, lumakad patungo kay Mr. Solis, at inilapat ang baston sa kanyang dibdib, hindi ako Diyos, pero ang bawat nilalang ay may pagkakataong magbago, at ikaw, Solis, hindi mo ito pinili. Mula sa kanyang dibdib, sumabog ang apoy at yelo, nagsisigaw si Solis habang unti-unting natutunaw, ngunit sa kanyang huling sandali, isang aninong batang lalaki ang lumitaw, anak niyang namatay sa sakit habang abala siya sa kapangyarihan, hinawakan nito ang kamay ng ama, at sa wakas, sa huling sandali, umiyak si Mr. Solis. At sa luha, nagsisimula ang pagsisisi, bulong ng hangin. Nang humupa ang usok at ulap, muling bumalik si Rika sa ospital, ngunit ngayon, hawak na niya ang baston, at sa kanyang braso ay may marka, isang rosaryong nakabalot sa ulap. Tumayo siya, sa koridor, nakasalubong niya si Janine, muling tao, muling tahimik, hindi pa ito tapos, sabi ni Janine, mas malalim ang ugat ng dilim, ngumiti si Rika, pagod ngunit matatag, kaya nga ako narito, hindi para humusga, kundi para maging liwanag, sa dulo ng pasilyo, isang elevator ang bumukas, walang laman, ngunit tila may naghihintay, at muli, pumasok si Rika, handang harapin ang susunod na yugto ng laban. Ang silid ng ospital ay muling tumahimik, ngunit ang katahimikan ay para bang may kasamang tensyon, isang uri ng pag-aabang sa mas malalim na lihim. Sa kabila ng liwanag na dahan-daang naglalakbay sa buong pasilyo, ang hangin ay may malamig na amoy ng mga alingaw-ngaw na hindi pa natutukoy.
Si Rika ay nakatayo pa rin sa kanto, ang kanyang mata ay nagmamasid sa isang sulok ng pasilyo kung saan tila may ilaw na hindi ka panipaniwala. Hindi ito katulad ng ilaw ng ospital, kundi isang kulay asul na liwanag na dahan-daang kumikislap, tulad ng alon na dumarating at umaatres. Hindi niya alam kung anong puwersa ang nararamdaman niya sa lugar na iyon, ngunit alam niyang may mas malalim na bagay na nangyayari. Huwag mong gawing masyadong personal, sabi ni Janine mula sa likod, na parang may kilig ng takot sa kanyang boses. Lumapit si Rika kay Janine, at sa bawat hakbang na ginagawa niya, parang ang tunog ng kanyang mga paa ay sinasamahan ng mga kaluskos na hindi maipaliwanag. Ano ba ang nangyayari dito, Janine? Ano ang mga nilalang na iyon kanina? Hindi sumagot si Janine kaagad, ngunit ang kanyang mga mata ay parang tumingin sa malayo, natatakot, nahihirapan. Ang lahat ng mga nilalang na iyon, Rika, sila ang mga nawawalang kaluluwa, ngunit hindi lang sila basta biktima. Ang mga puwersa ng dilim ay hindi basta isang bagay na kailangan natin labanan ng mag-isa. Mayroong isang mas malaking puwersa sa likod ng lahat ng ito, isang lihim na samahan na naglalakbay mula pa noong unang panahon. Lumapit si Rika sa kanya, nagtataka, puwersa ng dilim, anong samahan, anong ibig mong sabihin? Bawat kaluluwa na lumalaban o nag-aalinlangan ay nauurong papunta sa isang uri ng organisasyon, isang puwersa na tinatawag na ang organisasyon ng mga tagapamagitan, tila mga tagapagtanggol sila, ngunit ang kanilang mga layunin ay hindi ganap na maliwanag, at sa mga huling taon, napansin nila ang isang lumalakas na puwersa ng dilim, kaya't nagsimula silang kumuha ng mga kaluluwa upang magamit sa kanilang sariling interes. At ikaw, kasama ka ba sa kanila? Tanong ni Rika, may alinlangan sa tono ng boses. Nasa kalagitnaan ako, sagot ni Janine, tumingala siya sa kanya, hindi ko pa alam kung saan ko nais sumandig, ngunit kapag ang dilim ay nagsimulang sumalakay sa lahat ng dako, napipilitan kaming magdesisyon. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot, ngunit sa loob ng mga mata ni Rika ay nagniningning ang determinasyon. Kung iyon ang nangyayari, hindi ako titigil sa paglaban. Rika, nag-aalalang sinabi ni Janine, huwag mong gawing ganon kadali. Ang organisasyong ito ay hindi lang basta tagapamagitan ng kaluluwa. Sila ang mga tagapagpasya kung sino ang mananatili at sino ang mawawala. At mayroong isang mas malalim na puwersa na gusto nilang kontrolin, isang puwersa na makakasama sa lahat ng kaluluwa. Hindi ito basta isang nilalang na matatalo. Kung magtutulungan tayong maghanap ng sagot, baka tayo pa ang matalo. Tinutok ni Rika ang kanyang rosaryo, at isang bagong liwanag ang sumik mula dito. Hindi ko kayang hayaan mangyari iyon, kailangan ko pa ng higit na lakas, Janine. Kung gusto mong maging handa, sundan mo ako, sagot ni Janine, at isang maliit na ngiti ang nagdulot ng kaunting liwanag sa kanyang mukha. May isang lugar kung saan makikita natin ang lahat ng lihim. Pagtungo sa lihim na silid sa kabila ng hospital sterile hallway, dumaan sila sa isang pintuan na hindi nakalista sa mga plano ng ospital. Ang pinto ay may kakaibang marka ng ancient symbols na may anyo ng mga Gallic na bituin at hindi maintindihang mga linya. Pagbukas nila ng pinto, isang dilim na tila pinipiga ang kanilang mga katawan ang sumalubong. Hindi naririnig ang mga tunog, kundi tanging ang mga anino ang naglalakbay mula sa mga dingding na wala sa lugar, ang mga mata ng mga kaluluwa na nagmamasid. Pumasok tayo, sinabi ni Janine. Nasa harap nila ang isang bilog na mesa na may isang lumang aklat sa ibabaw. Ang mga pader ay puno ng mga simbolo na kumikinang sa isang maling liwanag. Parang ang lahat ng nakasulat sa kanila ay isang pahina ng isang kwento na hindi nila alam. Huwag mong basahin ito, babala ni Janine. Ang mga lihim na nakasulat dito ay magdadala sa iyo sa 100 taon ng pagdurusa. Tinutok ni Rika ang kanyang mata sa libro, at nang tumingin siya kay Janine, nagkaroon siya ng pakiramdam na may hindi tamang nangyayari. Ano ang mga lihim nila, Janine? Ano ang hindi mo sinabi?
Ngunit bago makapagbigay ng sagot si Janine, ang mga anino mula sa mga pader ay nagsimulang magbago, at isang malupit na tinig ang bumangon mula sa dilim, ang sinuman na magbukas ng aklat na ito ay hindi na makakabalik. Ang malamlam na ilaw ng bilog na mesa ay nagsimulang magkumislap, at ang mga anino mula sa pader ay tila kumilos, nagiging mas buhay at mas malapitan. Ang malamig na hangin sa paligid nila ay may kasamang mabagsik na puwersa na kumikislap sa bawat hakbang ng mga kaluluwa sa dilim. Habang si Rika at Janine ay nakatayo, ang mga mata ni Rika ay naglalakbay mula sa aklat patungo sa dilim, pakiramdam niya ay ang kanyang puso ay tumitibok ng mas mabilis sa takot at alinlangan. Anong nangyayari? Tanong ni Rika, ang kanyang boses ay may kasamang kaba. Bakit hindi mo sinabi sa akin ito, Janine? Ngunit bago pa makasagot si Janine, ang tinig mula sa dilim ay muling bumangon, ang kanyang mga salitang may kalakip na kabangisan. Walang sino man ang makakatakas sa pagpasok sa mundong ito ng lihim. Isa ka na sa mga tinipon. Hindi mo kayang talunin ang puwersang nagkukubli sa aklat na iyon. Ang mga anino sa paligid nila ay nagsimulang lumapit, umiikot at dahan-daang nagsasama-sama, forming shapes na hindi nila kayang tuklasin. Ang mga mata ng mga kaluluwa ay naglalakbay mula sa dingding, at isang malamlam na ilaw ang tumama sa mga pisngi ni Rika. Huwag kang matakot, sabi ni Janine, ngunit ang kanyang boses ay puno ng hirap. Ang aklat na iyon, hindi basta kaalaman. Ang mga nilalaman nito ay may kapangyarihan. Ngunit hindi pa huli ang lahat. Kaya pa nating humarap sa anuman ang nandyan. Kailangan nating magdesisyon, Rika. Kung pipiliin mo ang daang ito, makakaya mo bang tanggapin ang lahat ng sakripisyo? Hindi sumagot si Rika agad, nakatingin siya sa aklat sa mga simbolo na tila kumikislap, na para bang ito ay naglalaman ng buong kalungkutan ng mundo, isang mahina ngunit matinding tinig ang bumangon sa kanyang isipan, ang mga puwersa ng dilim na tila nag-aanyaya, isang kaluluwa, ang isang batang babae na may mata ng aswang, ang umangat mula sa isang anino, sumulyap kay Rika. Buksan mo na, ang bata ay sumasamo, ang kanyang mata ay puno ng pighati, ang lihim na ito ay magpapalaya sa iyo mula sa lahat ng takot at duda. Hindi alam ni Rika kung ano ang gagawin, ang pagnanasa na malaman ang katotohanan at ang takot na ang lahat ay magiging mas masakit ay nagsanib sa kanyang dibdib. Hindi ko kayang gawin ito, Janine, ang sabi ni Rika, ang kanyang mga kamay ay nagsimulang mag-urong, ang aklat na ito, ang lahat ng ito, hindi ko kayang magtiwala dito. Si Janine ay ngumiti ng may konting lungkot sa mga mata, wala tayong ibang pagpipilian, Rika, kung ayaw mong buksan ang aklat, baka ang mga anino na ito ay magtulak sa'yo. Bago pa sila makapagsalita pa, isang malupit na sigaw ang bumangon mula sa dilim, ang bilog na mesa ay nagsimulang magliyab ng isang dilim na halos matuno ang kanilang mga katawan, ang mga simbolo sa pader ay naging buhay at nagsimulang magsalita sa isang wika na hindi nila maintindihan, at sa bawat salita na bumangon, parang mga tanikala ang kumapit sa kanilang mga binti. Ang daan ng mga tagapamagitan, ang isang tinig mula sa dilim ang bamulong, ang katotohanan ay hindi para sa mga kaluluwang tulad ninyo. Si Rika ay napaatras, ngunit hindi siya makalabas, ang mga anino ay nagsimulang magdikit sa kanyang katawan, at ang aklat ay tila umaabot sa kanyang kamay, nang hindi siya makakilos. Janine, anong ginagawa nila sa akin? Ang sigaw ni Rika. Si Janine ay tumingin kay Rika, ang mga mata niya ay puno ng alalahanin, ngunit tila may isang bagay na nahulog sa kanyang puso. Kailangan mo nang magdesisyon, Rika, tanggapin ang iyong kapalaran, o magpatuloy sa paglaban. Ang dilim ay nagsimulang magsalita ng mas mabilis, ang bawat salita ay nagdodulot ng sakit sa mga pandinig ni Rika, ang aklat ay nagningning, at ang mga simbolo sa pader ay naging mas maliwanag, lahat ng mga kaluluwa na nakatago sa dilim ay tumingin kay Rika, na para bang iniiwasan siya ng kanilang mga mata.
Hindi na kayang pigilan ni Rika ang nararamdaman, ang kanyang puso ay nagsimulang mag-alab sa takot, ngunit sa kabila ng lahat ng ito, naramdaman niya ang isang lihim na lakas mula sa kanyang mga kamay, ang rosaryo na hawak niya ay kumislap ng maliwanag, at ang mga anino ay nag-urong ng kaunti. Ang rosaryo, ang sinabi ni Janine, ang boses niya ay may kabang hindi maipaliwanag, may puwersang maaaring magtulungan sa atin. Ngunit bago pa nila magamit ang rosaryo, isang madilim na anyo ang lumitaw sa kanilang harapan, isang tao na may mga mata ng aswang, ang katawan ay puno ng mantsa ng dugo, at ang ngiti ay puno ng puot. Naghanap kayo ng lihim, ang tinig ng aswang ay malupit, ngunit hindi ninyo alam na ang mga lihim ay may presyo. Ang mga mata ni Rika ay sumik ng mas maliwanag, at sa mga mata ni Janine ay nagsimulang magtago ang takot at pagtanggap ng isang mas matinding hamon. Ang madilim na anyo ng aswang ay nagsimulang lumapit, ang mga paa nitong umaabot sa lupa na para bang ang bawat hakbang ay tumutunog na parang mga huling kaluskos ng isang buhay na sumasalungat sa kamatayan. Ang kanyang mga mata, puno ng kasamaan, ay nag-aalab ng galit at mga lihim na hindi kayang tuklasin ng kahit ang pinakamatatag na puso. Ang ngiti nitong puno ng puot ay tila isang babala, isang senyales ng sakunang papalapit. Naghanap kayo ng lihim, ang aswang na may nakakatakot na tinig ay muling nagsalita, ngunit hindi ninyo alam na ang mga lihim ay may presyo. Humikbi si Rika, ang kanyang katawan ay para bang dahan-daang nawawala sa ilalim ng bigat ng dilim na bumabalot sa kanya. Sa kabila ng matinding takot, ang rosaryo na hawak niya ay kumikislap ng mas maliwanag, ang mga beads nito ay nagningning ng isang liwanag na waring hindi nararapat sa lugar na ito, isang liwanag na tumagos sa pasaikit ng gabi, isang bagong lakas ang nagsimulang pumasok sa kanyang katawan, ngunit hindi pa rin niya matanggap na ang huling hakbang patungo sa kababalaghan ay hindi na maiiwasan. Janine, ang bulong ni Rika, ang tinig ay humihina, puno ng kalituhan at panghihina, hindi ko kayang gawin ito, kung magbabayad tayo ng malaking halaga, paano tayo makakatalikod? Si Janine, na halos hindi makagalaw sa takot, ay napangiti ng may kabuntot na lungkot at panghihinayang, hindi natin kayang talikuran ito, wala nang ibang daan, kung hindi tayo aakto, mawawala tayo sa dilim, at ang mga kaluluwa na nag-aabang dito ay patuloy na magsisilbing mga pang-aabuso sa mundong ibabaw. Janine, may masama kang tinatago, ang sigaw ni Rika, isang panghihinayang ang bumangon sa kanyang puso. Oo, sumagot si Janine nang walang kalaban-laban, ang mga kaluluwa sa dilim ay parte ng ating nakaraan, at ang aklat na ito ay nagbigay ng daan para makamtan natin ang mga lihim na hindi kayang itago ng sinuman. Isang kalabit sa kanyang kamay ang nagbigay ng isang malupit na hudyat, ang dilim ay kumapal, at sa kalagitnaan ng lahat ng ito, ang tinig mula sa dilim ay muling nagsalita, ang pagiging matatag, ang pagpapasya, at ang pag-alam ng katotohanan, lahat ito ay may kapalit, at ang mga kaluluwa ng mga nabiktima ng lihim ay maghuhukom sa inyong mga pagpili. Ang katawan ni Rika ay nagsimulang magliyab, ang rosaryo ay nagsimulang magningning ng may higit pang lakas, at sa isang kisap mata, ang mga kaluluwa mula sa dilim ay nagsimulang maglaho, ang mga anino ay nawala sa kanilang paligid, ang mga simbolo sa pader ay naging wala, at ang mga mata ng aswang na nakatingin kay Rika ay parang nawala sa kalaliman ng gabi. Ang lihim na ito ay hindi kayang itago, ang tinig ni Janine ay puno ng lakas, isang alon ng pagnanasa at pagpapasya. Tama na, hindi na tayo maghihintay pa ng dilim, hindi na tayo magpapadala sa takot. Mabilis na tumunog ang isang pagsabog mula sa aklat, ang mga nilalaman nito ay kumalat sa paligid, at ang lahat ng mga anino ay nawala sa isang kisap mata, maging ang aswang ay napalitan ng isang ingay ng hangin, ang kanyang katawan ay parang naglaho, hindi na matutunton sa ilalim ng dilim na damapo sa kanilang harapan. Si Rika at Janine ay nagtagpo ng mata, parehong nanginginig, parehong hindi makapaniwala na natapos na ang lahat ng ito.
Ngunit bago nila mailabas ang isang hininga ng ginhawa, isang tinig ang muling bumulong sa kanilang mga isipan, ang kapangyarihan na inyong hawak ay may lalim, at ang mga mata ng mga lumipas ay maghuhusga sa inyo, wala kayong magagawa upang takasan ang mga epekto ng inyong desisyon. Naramdaman ni Rika ang isang malamig na hangin, ngunit hindi na siya natakot, alam niyang ang mga lihim ay isang bahagi na ng kanilang buhay, at wala na siyang magagawa upang baguhin ito, ngunit sa bawat lihim na kanilang natuklasan, alam nilang isang bagay lang ang tiyak, walang huling takot na kayang humadlang sa kanilang landas. Maraming salamat po sa inyong pakikinig, huwag kalimutan mag-subscribe para sa update sa mga bagong kwento paparating.